Hello guys, ito po yung HOA Homeowners Association's office namin dito. Tapos dinala namin ang in-laws. So dinala namin yung parents-in-law namin dito. Tapos ito lang talaga yung nag-iisang restaurant dito sa neighborhood namin. Ang ganda ng panahon guys. Hindi siya masyadong mainit, although the sun is up, pero hindi siya sakit sa balat yung kainit dito kasi may clouds din. So for a change, ito yung magiging bagong neighborhood namin. Sana maka-transfer na kami. Yeah, pag may problema ka, punta ka lang dito at magmuni-muni. You look at like a depth chart plan online. It goes from the shore 1 feet out, 1 foot out of the water, going like it just drops off, and then beach because the beach is Tingnan yung mga bahay doon guys. like it's dragged out for like 10 feet, and then it's like going that way. And then the realtor, her house is on both sides. Right. That's, I mean, it's not like that. Huge house, but I think she probably 100,000. We can show you the So, sabi ng father-in-law ko, cheese of pizza. Ano bang trabaho ng mga taong ito? Ba't naglalakihan yung mga bahay nila? Siguro yung amin lang yung pinakamaliit. Yan yung door ko guys. Sabi nila napakaliit lang daw talaga. Tapos ayaw ng asawa ko. Maliit daw. That looks fine to me. It's really good. And then we will just put like a glass on the side. You like it then, right? No. It's too small. It ain't about the looks of it. It's too small. functionality. America's not skinny people. You get some guys, I can't get in there. Americans don't. You guys, you are all ganging up on me. Measure out. It's really beautiful. Ang mahal ng ano, bili ko nito guys. Wala talagang kahit ni isa nagkagusto kasi maliit daw. Kasi maliit daw. Ilalagyan ko naman ng ano dyan. Like glass na mag-camouflage as if it's a door. So we're keeping this? Borg, we're keeping this? Huh? We are keeping this? Keeping as in, I mean, you can not keeping it there. That's why we got the other door. That's why we sent them for it already. You don't have to get around. The ceiling, look. Yeah, right. We're starting to paint the ceiling. Woot, woot, woo. Isn't this amazing? This is dance work after 2 hours. You're just too cute to be true. It's so fast. Like, if it was me then, I would probably 2 hours would only cover this area. I love you, baby. And it is quite alright to you, baby. Look at our ceiling. Woot woo! Wait a minute. Let me go farther. Yan. So, plano namin all white ito para, kasi maliit lang siya na area. And then, accent colors doon. I don't know. We'll see. And it is quite alright. I need you, baby. Tapos, punta tayo sa aking ginawa kanina. Ito ang aking lininis ko na yung dyan. Tapos, linagyan namin ng edging dyan para matabunan yung plastic. Kasi ang hirap talagang lagyan ng joint compound over the plastic. So, tinatamad na ako. So, nakasuggest si Diana, lagyan na lang ng edger. So, yan yung ginawa ko. And it really helps.
Kasi ano, mas madali siya compared to lagyan mo ng joint compound dyan. Nakaw, abutan ka ng moryo-moryo. But anyway, so hindi pa ito na ano, kailangan pa namin ito i-grout, tapos linisin, tapos i-grout, i-seal, da. Ganito talaga magpatayo ng bahay, guys. Napakadaming chichibureche. Tapos, pipintahan ko itong anong bedroom namin. Yan. Ito yung closet. Ito din yung trabaho ni Cory. Woot! It's getting there. Hallelujah. It's getting there. Good morning, good afternoon, good evening, good midnight to all my friends near and far. Ito na naman po ako. Kahit walang nanonood. Guys, ayoko talaga nitong video na ito, yung camera na ito. Kasi napakalaki ng mukha ko. Hindi naman masyadong malaki yung mukha ko. Para lang plato. Pero hindi naman ganong masyado. At anyway, joke. Guys, alam niyo kung may nangyari kahapon. Kasi the other night, umulan daw. Tapos, pumunta dito yung mga contractor sa labas ng bahay. At yung isa, 3 silang nagtatrabaho nito eh. Tingnan nyo, ginawa na nila yung aming retaining wall para sa aming, what do you call that one? Para sa aming carport. Yan, pakita ko sa inyo yung carport in the making. So yan. Sisimintuhin namin yan, papunta dito. Tapos 2 cars yung masisigo dyan. Yung ano bang sigo sa Tagalog? Basta. Kaya 2 pa, good for 2. Hindi guys, bakit tong camera ko? Pag bahay yung tinitingnan, yung pinipicturean, maliit yung bahay. Pero pag mukha ko naman yung binivdeoan, napakalaki ng mukha ko. Something's wrong with this camera, guys. I tell you what. But anyway, so yun. Hindi nyo masyadong makita dito na ito slanting, ganun ba? Papunta doon. So, yung tao, yung tao, pumunta sila dito kasi they're slacking in their work. Like sabi ko sa kanila na, kailan pa kayo matatapos? Nagbayad na kami, ng dami na naming how much did we pay them, Borg? Mga almost 15,000 ata. Yung nabayad namin doon sa outside contractors. Tapos ito lang yung nagawa nila. Yung mga ganun. Yeah. But anyway, so yun. Tapos palagi na lang nila kaming palagi kami nilang delayed. So lesson learned, huwag kayong magbayad kung hindi nila matapos yung mga trabaho nila. Sabi niya, kailangan niya kasi bibili siya ng mga materials. So binigyan namin siya ng materials. 3 buwan na, guys, wala pa rin. Ito lang yung nagawa niya. But anyway, so yun. Tinextan ko siya the other night. Sabi ko, please deliver the dirt. Kasi yung dirt, kailangan namin ng daming dirt. Galing doon, papunta dito, hanggang papunta doon sa ilalim. Yan. So, may crew siya na 3 nagbubuhat ng what do you call this one, yung bricks ba papunta doon sa ilalim. Tapos nagbuhat siya kasi yung bricks doon yung truck nila. Tapos nila dito, dadalhin nila dito. Pagdating niya dito, guys, kasi umulan, na slide siya. Pag slide niya, guys, dumalusos siya doon. But before siya dumalusos doon, parang naigo yung ulo niya dito. Oh my gosh. Guys, buti na lang wala ako dito, otherwise tarantar talaga ako. So yun, natarantar sila, guys, kasi malaki daw yung sugat niya sa neck ba, sa liig. So yun, tumawag sila ng dinala nila sa hospital sa emergency. Tapos ang dami daw dugo. Ewan ko kung may dugo ba dito, but yan, dami daw dugo. So nako, napaka wrong timing talaga kasi pumunta kami dito ng in-laws ko kahapon. Alam nyo naman yung mga in-laws na sa 80s na agod-agod na sila, nahirapan na silang pumunta doon. Kahit na dyan, papuntan dyan kasi very rugged yung terrain dyan. So, hindi pa nga kami nakapasok dito. Sinalubong na kami ng contractor. Sabi niya, we had an accident here, nang dinala daw nila sa emergency. Tapos, dako daw yung sugat. Tapos, ang ko lang is baka yung mag-concussion siya ba, brain concussion. Nako. Sabi ko, really, I'm so sorry to hear that. Dito sa Amerika, pag may disgrasya ng mga workers, dapat ang magbabayad sa hospital bill sa mga medicine at iba pa, yung employer nila. Buti na lang, yung tao na yun, hindi directly employed sa akin. Otherwise, ang directly employed lang talaga sa akin is yung akong nagsisweldo na directly is Dan. Yung carpenter namin, sila, contractor sila. So meaning, may mga tao sila yung nagbabayad ng insurances para doon sa mga trabahante nila. So yun, siya yung magbabayad ng workman's compensation para sa crew niya. But oh my goodness, guys, nakakatakot talaga. Tapos disheartened ako ng kaunti kasi akala ko yung yung taas ng what do you call this one, ng retaining wall na yan,
hanggang doon sa may orange. Kulang ng 3 layers. Sabi niya hindi daw pwede kasi by law daw, hindi talaga pwedeng, what do you call this one, patungan ng mataas. Dapat 5 feet lang, blah, 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 blah. Ba't naman hindi mo sinabi sa akin noon? Akala ko sa dami ng pera na binigay ko, aabot doon sa may, yung dyan, yung hollow blocks, hindi naman pala. So, oh well, what can I do? Ganun talaga ang buhay. But anyway, at least it's getting there. So, sabi niya, pagkatapos ng inspection, pwede namang dagdagan natin yan ng mga hollow blocks. Excuse me. Sabi ko, di ba cheating yan? Hindi pwede pag sabi nila na ganyan lang kataas. Excuse me. Ganyan lang talaga kataas. Otherwise, sabi ng contractor, sabi nung HOA na kung pataasan nyo pa yan, kailangan na yan ng engineer na magde-design dyan. Tapos sabi ko, follow na lang tayo, ganyan na lang kataas yung as is na lang yan dyan. Sabi niya, you know what, Marilyn, I've been building houses for 35 years. Yung ganun. Ewan ko dito sa sa neighborhood nyo, sa homeowners association nyo, kung bakit ganyan lang. Doon sa mga tinatrabaho ko mga bahay, ang taas ng ginawa ko. Walang problema, in-approve. Excuse me. In-approve ng ng county kasi dito, approvean ng county tapos approvean pa ng HOA, kaya ang daming mga layers of approval yung yung mga bahay dito, kaya sabi niya doon sa sa mga tinatrabaho ko outside this neighborhood, mas mataas pa dyan yung nagawa ko, walang problema, tinitingnan lang ng engineer sa county and then okay, pass, yung ganun ba. So sabi niya pagkatapos ng inspection pwede yung dagdagan yan, but sabi ko law abiding citizen kasi kami, kaya di bali na. On a lighter note, balik daw sila ng trabaho bukas, so that only means one thing, okay na po yung crew na aksidente dito, so thank you Lord. Bibisitahin ko muna itong mga apo ko. Ano na kayang nangyari sa kanila? Hey! Dinalhan ng asawa ko ng pagkain, Tapos, ewan ko kung kinain niya. Parang hindi ata. Hi! Bird lab. Birdblooding. Ewan ko kung namiso na yung niya. Mga eggs niya. Tingnan natin. Birdie! Sabi ni Corey, hindi daw ito Maya. Daw ito, morning dove or morning pigeon. Morning pigeon or morning dove. Parang ganun. Isn't she pretty? Oh, ang ganda niya talaga. Tapos itong pagkain niya, ilalagay ko doon, malapit sa kanya. Kaya lang baka paakin ako nito. Nako! Ang taas pa naman ng kanyang sungo, ng kanyang beak. May baby ka na ba dyan? Wala pa naman ako nakita. Hala guys, may na siya. Oh, look at that. Naku, baka mahulog kayo. How many children do you have? 2? Baka mahulog kayo guys. I-transfer ko kaya sila dito sa ilalim. Transfer ko sa ilalim kasi baka mahulog. Kaya lang, according to my research, iiwanan daw ng mama niya pag i-transfer yan. So, parang dyan lang talaga sila stay put kasi baka iwanan ng mama niya, hindi na sila pakakainin o saan sila pupunta. Ako na naman ang magproblema dyan. Nako! Samantala, ito yung asawa ko sa labas. Siya yung in charge dyan sa labas. Kasi kami. Yeah, he's cooking. Yeah, we would probably touch the bird's nest later. There were like 2 baby birds in there. And their eyes are not yet even open. Okay, she's got it. Oh, man. I can go up in there. I was just at the very top. And then I touched the bird and she flew away. Guys, nakamino sila dun sa ko. Oh my. Sa door ko. Busy. Sabi nila na it looks ridiculous daw kasi napakaliit. Kaya, napilitan kaming, ewan ko, but can you please close the door, board? Kasi lagyan ko sana ng glass dyan, Tapos, yung contractor namin dito sa labas, may ganito din siya na door, pero a little bit wider, mga 4 inches wider.
Sabi ko, ano yung diferensya? 4 inches lang. Tapos, sabi nila, kasi mahirapan kapag magpapasok ka ng mga appliances, ng mga furnitures, mahirapan ka kasi 32 inches lang yan. It's like 2 or 4 inches would make a lot of difference. So, tatanggalin yan at papalitan exactly the same, guys, pero exactly the same door pattern, everything is the same except that it is wider. So, tingnan natin, ihati daw ng ko dito bukas ng contractor ko. So, anyway, let me end with a lighter note. Tingnan nyo itong goat na ito. Napakaswerte. Mga kaibigan ko ito, guys, and nagte-take care sila ng mga farm goats nila at pinainom nila ng goat milk. But ganito ka love ng mga tao yung mga animals dito sa America. Anyway, thanks for watching. I hope you will watch my other videos coming up soon. Ingat po kayo palagi. Salamat sa inyong lahat.